Kapag masama ang panahon o kahit tirik ang araw, pinamamahaya na ng sangkatutak na basura ang Manila Bay. Kaya di nakatakataka ang datos ng DENR na lagpas 3,000 sakong basura ang nakolekta ng mga trash boat sa Manila Bay mula Enero hanggang Hunyo noong 2018. Bukod pa ang mahigit 200 sako mula sa mga clean-up drive. Pero di yan alintana ng ilan na sige pa rin sa paglangoy sa maruming Manila Bay. Mismo si Pangulong Duterte, naiirita na sa dumi ng Manila Bay at pinasaringan pa ang mga establishmento sa paligid nito. Lagyan ninyong water treatment yung hotel nyo, pag hindi, sirahan ko yan. Huwag mo akong hamunin. Inutusan na rin daw ng Pangulo ang DENR at DILG para sa clean-up at rehabilitasyon ng Manila Bay na balak ng simulan sa Enero 27. Dahil matagal ng batas ang Clean Water Act, walang nakikitang dahilan ng DENR kung bakit walang sewage treatment plant ang ilang establishmento. Tumanggi ang DENR na pangalanan ng mga posibleng maipasara, pero ang Manila Zoo na 60 taon na nag-ooperate, isa sa mga wala raw sewage treatment plant. Aminado rito ang pamunuan ng zoo at aksyonan daw sa lalong madaling panahon. Isa pa sa mga pinuntirya ng mga otoridad ang mga establishmentong konektado sa Manila Bay gaya ng mga estero. Sa lahat ng mga esterong dumadaloy sa Manila Bay, ang estero de San Antonio de Abad ang pinakamarumi. 1.3 billion MPN ang fecal coliform level nito. 100 MPN lang ang acceptable level. Sa ngayon, inaalam pa ng DENR kung ano-anong hotel, condominium, ospital at iba pang malalaking establishment ang diretsyong nagtatapon ng dumi sa mga estero. Susan Enriquez, GMA News.